Maligayang pagdating sa dunong mundo kung saan nagpapanggap tayong sinusuri ang mga dambuhalang puwersang sumasakal sa ating ekonomiya. Puti. Bilang mga Pilipino, kabisado na natin ang kaba at panginginig tuwing darating ang sobre ng bill ng kuryente buwan-buwan. Sa katunayan, ang Pilipinas ay may isa sa pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Asia. Isang achievement na hindi natin dapat ipagmalaki. Para sa maraming pamilya, hindi na ito simpleng buwan ng gastusin. Isa na itong permanenteng pasanin na walang awang lumalamon sa budget na dapat sana ay para sa pagkain at edukasyon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang trahedyang ito ay may mas ilalala pa? Marami ang nagmamarunong at nagsusulong na dapat tayong lumipat agad sa green energy para raw maging tagapagligtas ng kalikasan. Napakagandang pangarap. Pero subukan nating mag-isip bilang mga mag-aaral ng macroeconomics kung ang Europa na punong-puno ng mayayaman at mauunlad na bansa ay kasalukuyang naghihingalo at nasasakal sa sobrang taas ng presyo ng kuryente dahil sa kanilang minadaling green transition. Anong milagro ang inaasahan nating mangyayari sa atin? Anong mangyayari kung ang isang bansang pilit nagpapanggap na umuunlad tulad ng Pilipinas ay pilit na susunod sa uso ng walang sapat na pondo at matinong infrastruktura? Ang kwentong ito ng nagtataas ang presyo ng enerhiya ay hindi lang pang-Europa. Isa itong nagbabadyang katotohanan na pwedeng-pwedeng maulit at sumampal ng napakalakas sa Timog Silangang Asya, lalo na sa ating bansa, kung patuloy tayong magiging pabaya sa paggawa ng mga pulisiya sa enerhiya sa mga susunod na dekada. Para maunawaan nyo ang lala ng isyung ito, kailangan muna nating balikan ang mga basic na konsepto ng economics na madalas nating balewalain. Ang kuryente ay hindi isang ordinaryong produkto na pwedeng i-cancel o iwasang bilhin kapag nagmahal ang presyo. Ito ang mismong gulugod ng gastos ng buong ekonomiya. Walang industriya, walang negosyo, at walang tahanan ang makakagalaw ng walang kuryente. Kapag tumaas ang presyo nito, asahan ang domino effect na magpapamahal sa halos lahat ng bagay na makikita mo sa merkado, mula sa presyo ng bigas at gulay sa palengke na nangangailangan ng cold storage hanggang sa pamasahe sa jeep at bus, at lalo na ang gastos sa produksyon ng mga pabrika at opisina. Lahat ng ito ay direktang biktima ng presyo ng enerhiya. Ang inflation na dulot ng mahal na kuryente ay tinatawag na cost-push inflation, at ito ang pinaka-toxic na uri ng inflation na labanan dahil nakaugat ito sa mismong bulok na istruktura ng produksyon ng bansa, hindi lang sa simpleng pagdami ng pera sa paligid. Para sa Pilipinas, kung saan ang malaking bahagi ng populasyon ay nabubuhay sa kakarampot na sahod, ang anumang energy shock ay isang malaking sakuna. Hindi lang ito simpleng usapin ng paglaki ng numero sa iyong bill. Ito ay isang direktang atake sa purchasing power o sa kakayahan ng bawat mamamayan na mabuhay ng disente. Kapag ang malaking bahagi ng sweldo mo ay napupunta lang sa pagpapanatili ng ilaw, lumiliit ang natitirang barya na maaari mong gastusin para sa ibang pangangailangan at kaunting luho. Dito na pumapasok ang isang mahalagang prinsipyo ng macroeconomics. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay nakadepende lang naman sa domestic consumption o ang paggastos nating mga mamamayan. Humigit kumulang 70% ng ating GDP ay nanggagaling sa konsumo ng mga sambahayan. Kapag mahal ang kuryente, natural na bababa ang pagkonsumo ng mga tao sa ibang sektor. At kapag tumigil sa paggasto sa mga tao, asahan mong hihina at babagsak ang pangkalahatang paglago ng ating ekonomiya. Ngayon, himayin natin ang banal na usapin ng green energy. Akala kasi ng marami, porke libre ang sikat ng araw at ihip ng hangin, automatikong mura na ang kuryente. Oo, libre ang kalikasan. Pero yung mga gadget at dambuhalang infrastruktura na kailangan para mahuli, maiimbak at maipadala ang enerhiyang ito sa mga bahay nyo ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang capital expenditure o CapEx para sa transisyong ito ay sadyang nakakalula. Para makabuo ng isang maaasahang sistema ng solar panels at wind turbines, hindi lang basta shopping ng gamit yan.
Kailangan ng malalawak na lupain, mga bagong transmission lines na tatawid sa kung saang liblib na lugar para lang makarating sa syudad, at ang pinakamahal sa lahat, ang teknolohiya ng mga dambuhalang baterya. Lahat ng dambuhalang gastos na ito ay hindi basta-basta naglalaho. Utang yan na may kasama pang patong na interes. At sino ang taya sa mga investment na ito? Sino pa nga ba kundi ang mga dakilang consumer? Sa madaling salita, tayong mga Pilipino ang pinagbabayad ng advance para sa isang luntiang pangarap na hindi pa naman natin lubos na napapakinabangan. Ang mga gastos na ito ay dahan-dahang isinisiksik sa ating monthly bill sa kuryente sa pamamagitan ng iba't ibang pass-through charges. Kaya imbes na bumaba ang singil dahil libre ang araw, lalong tumataas dahil binabayaran natin ang kanilang mga mamahaling makinarya. Mas nagiging clown show ang sitwasyon sa Pilipinas dahil ang grid natin ay puno na ng limitasyon at kakulangan. Pansot ang ating transmission network at suki tayo ng mga grid alert. Kung bigla nating ipipilit ang pagpapasok ng green energy na nangangailangan ng moderno at matibay na grid, ang gastos sa pag-upgrade ng buong sistema ay magiging isang astronomical na pasanin. Ito ang dahilan kung bakit halos imposibleng bumaba ang presyo ng kuryente sa malapit na hinaharap. Silipin din natin ang isang kritikal na aspeto na pilit na itinatago o hindi pinag-uusapan ng mga hardcore na taga-promote ng green energy, ang pagiging intermittent o yung paimportante nitong ugali. Ang solar power ay gumagana lang kapag trip sumikat ng araw. Wala itong silbi sa gabi o kapag makapal ang ulap. Ang wind power naman ay depende kung may gana ang hangin. Ang ganitong kawalang katiyakang ay isang bangungot para sa mga grid operators na kailangang magbalanse ng supply at demand bawat segundo. Para hindi tayo mag-candlelight dinner ng sapilitan kapag biglang nawala ang araw o huminto ang hangin, ang sistema ay napipilitang magpanatili ng mga tradisyonal na planta tulad ng mga coal-fired o natural gas plants bilang spinning reserves o mga reserbang laging naka-standby. Ibig sabihin, ang mga plantang ito ay umaandar at lumalamon ng panggatong kahit hindi naman kailangan ang buong kapasidad nila, para lang sumalo kapag nag-inarte ang renewable energy. Ano ang epekto nito sa ekonomiya at sa bulsa nating mga Pinoy? Simple lang, kung magmamadali tayong lumipat sa green energy nang wala pang sapat na teknolohiya ng baterya, magbabayad tayo para sa dalawang magkaibang sistema ng kuryente ng sabay. Magbabayad tayo para sa pagpapatayo ng mga bagong solar at wind farms, habang binabayaran din natin ang mga lumang planta ng karbon at gas para lang masiguradong hindi tayo magdidilim. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit ang singil sa kuryente ay hindi bumababa kundi lalo pang lumilipad sa langit habang nagpapanggap tayong nag-energy transition. Ang pagpapanatili ng redundancy o itong dobling sistema ay isang napakamahal na joke. Sa isang bansang gaya ng Pilipinas na butas na ang bulsa ng gobyerno at limitado ang kakayahan ng pribadong sektor, ang pagpilit sa ganitong dobling pasanin ay perpektong resipe para sa isang matinding krisis pinansyal para sa buong power sector at sa ating mga kawawang consumer. Ngayon, dagdagan pa natin ang isang mas malalim na layer ng pagsusuri na swak sa sitwasyon ng Pilipinas. Ang istruktura ng ating kuryenteng pang-high society. Sa ilalim ng EPIRA Law, ang ating industriya ng kuryente ay hinati-hati sa henerasyon, transmisyon at distribusyon na parang buffet na pinagpipistahan ng maraming pribadong kumpanya. Mayroon tayong Wholesale Electricity Spot Market o WESM, mga pangmatagalang power supply agreements at isang napakakomplikadong sistema ng pagkwenta ng transmission charges na parang math problem na walang tamang sagot. Kapag nagpumilit ka ng mga agresibong patakaran para sa green energy sa ganitong gulugulong merkado gaya ng mga subsidiya, feed-in tariffs kung saan garantisadong busog ang mga renewable energy developers, o kaya ay carbon pricing mechanisms, ang buong sistema ay lalong nagiging circus. Ang mga karagdagang gastos na ito ay madalas na ninja na nakatago sa kung ano-anong linya ng ating electric bill bilang mga universal charges o system loss charges na hindi naman talaga maintindihan ng mga ordinaryong mortal. Dahil dito, ang mga mamamayan ay hindi lang nagbabayad para sa kuryenteng ginamit nila para makapag-electric fan o makapag-charge ng phone.
Nagbabayad din sila para sa mga pangarap ng gobyerno, para sa lalong pagyaman ng mga namumuhunan sa green energy at para sa mga sablay at hindi pagtugma sa disenyo ng mismong merkado. Ang bawat palpak na polisiya at bawat pagong na kilos sa paggawa ng transmission line ay direktang ipinapataw bilang parusa sa bulsa ng mga ordinaryong Pilipinong tagabayad ng buwis at kuryente. Mula rito, mainam na silipin natin ang kasalukuyang teleserye sa Europa bilang isang early warning system o maagang babala. Ang Europa ang bida-bida sa pinaka-agresibong paglipat sa green energy sa buong mundo. Pero nung biglang tumalo ng presyo ng enerhiya dahil sa kawalan ng maaasahang baseload power at sobrang pag-asa sa mga sumpunging pinagkukunan, dumanas sila ng matinding krisis pang-ekonomiya. Maraming dambuhalang industriya sa Europa ang napilitang mag-diet at bawasan ang kanilang produksyon. Ang mas nakakatakot, maraming pabrika ng kemikal, bakal at pagmamanupaktura ang tuluyan ng nag-alsa balutan o lumipat sa ibang mga bansa kung saan mas mura at mas matino ang kuryente gaya ng Amerika o Asya. Ang tawag sa prosesong ito ay deindustrialization o sa madaling salita, pagbagsak ng industriya. Kung ang mga bansang may bundok-bundok na pondo at high-tech na teknolohiya ay nagkandaletse-letse na ang sektor ng industriya dahil sa pilit na green energy, paano pa kaya ang isang bansang umaasa lang sa diskarte? Para sa Pilipinas, ang banta ng deindustrialization o ang paglayas ng mga mamumuhunan ay lalong nakakamatay. Ang ating ekonomiya ay nakasandal sa pag-akyat ng mga dayuhang kumpanya para sa ating business process outsourcing o BPO sector, pati na sa pagmamanupaktura ng electronics at iba pang gamit. Ang mga sektor na ito ay nangangailangan ng 24,007 na supply ng kuryente na hindi lang mura kundi higit sa lahat ay hindi nagpaparamdam na parang multo. Kapag nawala ng kuryente ang isang call center, milyon-milyon ang naglalaho na parang bula. Kung itutuloy natin ang pagpapakitang gilas sa green transition na wala namang plano, ang ating competitive advantage laban sa mga kapitbahay nating Vietnam, Indonesia at Thailand ay tuluyang mauubos. Sino ba namang matinong investor ang magtatayo ng factory dito kung sa Vietnam ay hamak na mas mura ang kuryente? Kapag nag-alsa baluta ng mga negosyong yan, babye na sa libu-libong trabaho. Ang mga manggagawa na naman ang sasalo sa kalokohang ito habang lalong lumulubog sa hirap ang lahat. Isang napakagandang sumpang paikot-ikot ito na dapat iwasan ng kahit anong matinong ekonomiya. Mahal na kuryente, layasan ng mga negosyo, unemployment galore, butas na bulsa ng mamamayan, at bagsak na ekonomiya. Sa sobrang pagmamadali nating maging eco-friendly kahit hindi pa kaya ng sistema, baka aksidente nating masabotahe ang kinabukasan ng mga kababayan nating gusto lang naman ng disenteng buhay. Sa puntong ito, kailangan nating gamitin ang utak at baligtarin ang pananaw para hindi tayo magmukhang ewan. Hindi naman natin sinasabing bad ang renewable energy, huwag masyadong defensive. Ang totoo, kailangan talaga nating mag-expand ng sources dahil sawa na tayong maging sunod-sunuran sa presyo ng karbon at langis mula sa ibang bansa. Ang pagiging dependent sa importasyon ay isang malaking panganib sa ating pambansang seguridad. Napakahalaga naman talaga ng green energy para hindi tayo laging biktima ng mood swings ng presyo ng fossil fuel sa world market at para may maasahan tayong supply sa hinaharap. Pero ang real talk, hindi yung mismong teknolohiya ang problema, kundi ang pagiging atat at ang sablay na implementation. Kung pipilitin nating tumakbo gaya ng isang marathon runner habang hindi pa tayo marunong gumapang, asahan nyo ng subsob ang mukha natin sa semento. Kung ipipilit ang green energy transition ng sobrang bilis habang hindi pa handa ang ating mga transmission lines, wala pang sapat na storage systems at magulo ang mga regulasyon, hulaan nyo kung sino ang magbabayad. Siyempre, ang lahat ng mabibigat na gastos ay babagsak ng sabay-ay sa balikat ng mga consumer. Maganda na kayo sa rate shock na parang atake sa puso sa taas ng singil. Wala tayong sapat na pondo bilang isang bansa para saluhin ang ganitong kalaking financial impact ng biglaan. Sa kabilang banda, kung magpapakupad-kupad naman tayo at hindi aayusin ang efficiency ng ating kasalukuyang sistema, nganga pa rin tayo sa mahal na kuryente dahil sa mga kakarag-karag na planta. Klasikong problema ito sa economics. Ang paghahanap ng optimal point sa pagitan ng paggastos ngayon para makatipid bukas nang hindi pinapatay sa gutom ang ekonomiya sa kasalukuyan.
Isama pa natin ang isang mahalagang aspeto na laging nakakaligtaan sa Pilipinas, ang issue ng importasyon. Gaya ng nabanggit, umaasa tayo sa pag-angkat ng carbon at langis. Kaya anumang gyera sa Middle East o Europa ay automatic na nagpapataas sa ating kuryente. Akala ng marami, kapag lumipat tayo sa solar at wind, tapos na ang problema dahil libre ang araw at hangin. Pero isa lang itong malaking ilusyon sa mundo ng pandaigdigang kalakalan. Akala nyo ba kapag nag-transition tayo, malaya na tayo sa pag-import? Nagpalit lang tayo ng anyo ng pagkapalaasa. Imbis na langis ang inaangkat, magpapakaalipin naman tayo sa pagbili ng mga solar panel, wind turbine, inverter at mga dambuhalang baterya. At saan ba galing ang mga tech na ito at ang mga rare earth minerals na kailangan para mabuo ang mga ito? Siyempre sa ilang bansa lang, lalo na sa China at ilang parte ng Africa. Ibig sabihin lang nito, ang geopolitical risk at ang pagiging vulnerable natin sa mga aberya sa global supply chain ay mananatili pa rin. Kapag naginarte ang production ng solar panel sa ibang bansa o kapag biglang nagmahal ang lithium at cobalt para sa mga baterya, asahan mong ang presyo ng renewable energy projects natin ay lilipad din pataas. Sa huli, ang mga Pinoy na consumer pa rin ang sasalo sa bayarin. Nagpalit lang tayo ng amo mula sa isang dayuhang supplier papunta sa isa pa. Ngayon, i-zoom in muna natin mula sa mga bonggang usapang macroeconomics papunta sa sikmura ng bawat Juan para mas ramdam ang hapdi. Kapag ang bill sa kuryente ay walang preno sa pagtaas at nilalamon na ang malaking bahagi ng sahod, ano ang unang ginagawa ng mga Pinoy? Siyempre, magtitipid sa ibang bagay. Titipirin ang ulam, kakalimutan muna ang bagong damit o gamit sa bahay at minsan pati pambili ng gamot isinasakripisyo na lang. Ang pagtitipid na ito ay hindi lang simpleng drama ng bawat pamilya. Isa itong banta sa buong bansa. Sa macroeconomics, ang tawag dito ay pagbagsak ng aggregate demand o sa madaling salita, wala nang gana o pambili ang mga tao. Kapag walang bumibili, nga ang mga negosyo. Kapag walang kita ang mga negosyo, huwag kang umasang magpapalawak sila o kukuha ng mga bagong empleyado. Para sa Pilipinas, kung saan ang paggastos ng mga tao ang mismong gasolina ng ating ekonomiya, ang sitwasyong ito ay isang malaking sampal na hindi pwedeng baliwalain. Kung papatay natin ang makina ng domestic consumption dahil sa sobrang mahal na kuryente, pinapatay na rin natin ang mismong pag-asa ng bansa na makaahon sa hirap. Ang isang marangal na layunin para sa kalikasan ay pwedeng maging mitsa ng paghihingalo ng ekonomiya kung puro porma lang at walang matinong plano. Kailangan nating maintindihan na ang energy infrastructure ay hindi parang instant noodles na luto agad sa isang gabi. Ang mga transmission lines, substations at smart grids na kailangan para sa solar at wind energy ay nangangailangan ng ilang dekadang pagpaplano at bilyon-bilyong pisong puhunan. Kung ipipilit ng gobyerno ang mga renewable energy mandates kahit wala pang maayos na infrastruktura, asahan nyo na ang mga bottleneck o ang matinding pagsisikip sa sistema. Ang mga bottleneck na ito ay nagre-resulta sa curtailment kung saan ang kuryenteng galing sa mga solar o wind farms ay itinatapon na lang dahil hindi kayang dalhin ng grid papunta sa mga consumer. Nakakalungkot isipin na nagbayad tayo ng pagkamahal-mahal para itayo ang mga pasilidad na ito tapos sasayangin lang ang enerhiya dahil walang matinong kable na magdadala nito sa syudad. At sa huli, ang sinayang na kuryenteng yan, tayo pa ring mga mamamayan ang magbabayad sa pamamagitan ng mas mataas na singil. Isa pang factor itong mga bangko natin na akala mo ay anli ang pondo. Ang mga bangko sa Pilipinas ay kailangang maglabas ng dambuhalang pera para lang pautangin ang mga kumpanyang mahilig sa green energy projects. Kapag ibinuhos lahat ng kapital sa enerhiya, paano na ang ibang sektor gaya ng agrikultura, edukasyon at kalusugan nga na lang? Napakataas ng opportunity cost ng pagmamadaling mag-green transition para sa isang bansang naghihikahos pa. Dapat din nating pansinin ang usapin ng teknolohiya. Ang mga solar panel at baterya ay parang gadgets na mabilis maluma at pamura ng pamura habang tumatagal. Kung magpapakabaliw tayo sa paggastos ngayon sa mga teknolohiyang napakamahal pa, baka mas stuck tayo sa mga kagamitang wala ng silbi pagkalipas ng ilang taon.
Ito ang tinatawag na technology lock-in, isang mamahaling pagkakamali. Minsan, mas matalino pang mag-abang ng tamang timing bago mag-shopping ng todo. Sa halip na magpumilit sa all-or-nothing na drama, mas praktikal para sa Pilipinas ang phased and calibrated approach o yung dahan-dahan at pinag-iisipan. Unahin muna nating ayusin ang efficiency ng ating grid at bawasan ang mga system loss na tayo rin naman ang nagbabayad. I-upgrade ang mga kasalukuyang planta para maging mas matino habang unti-unting isinasingit ang renewable energy sa mga lugar kung saan talaga ito may economic sense at hindi lang basta forma. Halimbawa, ang paglalagay ng solar panels sa mga bubong ng pabrika o rooftop solar ay hamak na mas mabilis at mura kaysa sa pagtatayo ng dambuhalang solar farms sa malalayong probinsya na mangangailangan pa ng pagkahaba-habang transmission lines. Ang mga ganitong distributed energy resources ang totoong nakakabawas sa karga ng grid at direktang nagbibigay ng tipid sa mga negosyo. Ito ang mga solusyong hindi kailangang ubusin ang kaba ng bayan. Huwag din nating isnabin ang papel ng natural gas sa transition na ito. Mas malinis ito kaysa sa uling at nagbibigay ng maasahang baseload power na hindi kayang ibigay ng araw at hangin kapag tinamad ang panahon. Magsisilbi itong bridge fuel o tulay habang naghihintay tayong maging abot kaya ang teknolohiya ng malalaking baterya. Kailangan natin ng matibay na tulay para hindi gumuho ang ekonomiya habang pilit nating tinatawid ang pangarap na green future. Bukod dito, ang gobyerno at mga regulator ay may malaking utang na loob sa kitaumbayan na tiyaking ang bawat patakaran ay para sa kapakanan ng tao. Ang ERC at Department of Energy ay dapat maging matalas ang mata sa pag-aproba ng mga power supply agreements. Bantayan ninyo ang mga hidden charges na bigla na lang isinasingit sa bill ng mga consumer dahil lang sa pagmamadali ninyong maabot ang mga renewable energy targets. Hindi sapat na magpanggap na pro-environment para lang magmukhang mabait sa social media. Dapat ay pro-consumer at pro-development din kayo. Ang pulisiyang kunwari ay nagliligtas sa kalikasan pero ibinabao naman ang milyon-milyong tao sa kahirapan dahil sa hindi mabayarang kuryente ay hindi tagumpay. Isa itong malaking kapalpakan. Ang tunay na sustainable development ay yung marunong magbalanse ng pangangailangan ng kalikasan at ng sikmura ng mga tao sa kasalukuyan. Sa dami ng taon, kabisado na natin ang script ng mga palpak na desisyon sa enerhiya na hanggang ngayon ay pasan-pasan pa rin natin. Yung krisis nung dekada 90, ayon, iniwan tayo ng mga kontratang ginto ang presyo na parang utang na loob pa nating bayaran habang buhay. At heto na naman tayo, uulitin ang parehong sarswela sa ngalan naman ng Green Energy Kuno. Ang galing talaga nating magmadali sa mga kontratang busog ang mga negosyante pero butas naman ang bulsa ni Juan de la Cruz. Bawat hakbang daw patungo sa renewable energy, dapat may analysis as if naman ginagawa talaga yan ng maayos. Magkano ba talaga ang ibababa ng carbon emissions kumpara sa itataas ng bill sa kuryente ng mga pamilya sa Tondo, Cebu o Mindanao na mas iniisip ang pambili ng bigas kaysa carbon footprint? Ilang trabaho ang mawawala kapag nagsara ang mga pabrika dahil sa mahal ng kuryente? Sana man lang sumagot ang mga henyo nating policymakers bago sila pumirma sa mga bonggang internasyonal na kasunduan para lang magmukhang bida sa ibang bansa. Kailangan din daw palakasin ang edukasyon ng publiko kasi nga naman masyadong technical ang usapang enerhiya para sa ating mga ordinaryong mortal. Kaya hinahayaan na lang natin ang mga eksperto at politiko na magbulungan sa kanilang mga air-conditioned na kwarto. Pero ang ending, bawat Pilipino ang sumasalo ng epekto sa araw-araw nilang paghihikahos. Kung alam lang siguro ng taumbayan kung saang bulsa talaga napupunta ang binabayad nila sa kuryente, baka hindi lang pagiging mapanuri ang gawin nila sa mga patakarang ito ng gobyerno. Para ibuod ang lahat ng drama, itong paglipat sa green energy sa Pilipinas ay hindi lang simpleng debate ng kung sino ang banal o makasalanan. Siyempre, lahat tayo love ang planeta. Sino ba namang ayaw? Pero ang tunay na tanong na pilit iniiwasan ng mga macroeconomics gurus at mga gumagawa ng batas ay ito. Sino ba talaga ang mag-aabono para sa pagbabagong ito? At paano nila ito babayaran nang hindi sila tuluyang naghihirap sa kasalukuyan? Tingnan nyo ang Europa, isang napakagandang halimbawa ng kung paano mag-fail ng bongga.
Malinaw na kapag ang disenyo ng pulisiya ay puro pangarap lang at hindi nakatapak sa lupa ang budget ng bansa, yung tinatawag nilang transition costs ay magiging isang malaking pabigat na dudurog sa lipunan. Wasak ang mga industriya, tambay ang mga tao, at bagsak ang kalidad ng buhay dahil lang sa pagpupumilit na maging green agad-agad para lang may mapost sa social media ng mundo. Para sa Pilipinas, ang lesson dito ay hindi naman ang pagtalikod sa renewable energy, huwag tayong masyadong literal. Ang lesson ay kailangan nating maging pragmatic o sa madaling salita, gumamit ng utak at huwag basta-basta sumunod sa uso. Dapat tayong maging sobrang ingat sa pagpapatupad ng mga pagbabagong ito. Siguraduhin nating ang mga hakbang natin ay hindi na iiwan ang paglago ng ekonomiya at ang kakayahan ng ating mga kakarag-karag na infrastruktura na suportahan ang mga bagong teknolohiyang ito. Ang huling kailangan natin ay gawing isang malaking cost shock o krisis sa bulsa ang solusyon na dapat sana ay para sa ating ikabubuti sa hinaharap. Kung hindi tayo magpapatalino, ang mga solusyong pampaligtas kinabukasan kuno ay siya mismong lulumpo sa ating ekonomiya ngayon. Ang pag-unlad ay hindi dapat magmukhang parusa para sa mga mamamayang hirap na ngang pagkasyahin ang kanilang kakarampot na budget sa araw-araw. Bilang finale rito sa Dunong Mundo, iwanan natin ang kaisipang ito. Ang green energy ay siguradong bahagi ng ating bright na kinabukasan, pero kung hindi ito pag-aaralan at paplanuhin ng maayos habang dedma sa butas nating bulsa, ang mga kawawang mamamayan lang din ang magdurusa at magbabayad ng buo para sa kinabukasang yan sa pamamagitan ng mga bills sa kuryente na aabot hanggang kabilang buhay bago mabayaran. Maraming salamat sa panonood. Kung may pambayad pa kayo ng kuryente,